Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Magandang umaga. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala. Linisin mo po kami, Panginoon. Hugasan mo kami sa iyong banal na dugo na nabuhos sa krus sa Kalbaryo. Punuin mo po kami, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. Punuin mo rin kami, Panginoon, sa iyong karunungan para maunawaan po namin, Panginoon, ang mga salita mo naming pag-aaralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe nito na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Itong unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Ang mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Pero tayo nga mga nakakilala kay Kristo, tinatawag niya tayo na mga anak ng Diyos. Basta ikaw, kapatid, kaibigan, ikaw ay kumilala kay Kristo at tumanggap kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Yan ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Basta ikaw ay kumilala kay Kristo, basta ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Ayan. Versikulo 2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 2. Makikita natin ang Diyos pagdating niya. Makaharap natin ang Diyos sa personal. Makita natin ang kanyang mukha sa kanyang pagdating. Yan. Yan ang sinasabi dito. Nga, pagdating ng Panginoon, tayo magiging katulad niya. Anong ibig sabihin nito? Dating ating Panginoon, hindi na tayo mamamatay kahit kailan.
tutulad tayo ng Diyos na hindi na siya namamatay. Ganon din tayo. Tutulad tayo sa Diyos na hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Yan. Yan ang ibig sabihin nito. Makikita natin si Kristo sa mukhaan. At hindi na talaga tayo magkakatikim na kamatayan kahit kailan. Versikulo 3. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Sikap tayo, ha? Maging malinis. Anong ibig sabihin nito? Huwag tayo gumawa ng kasalanan. Dahil ang Diyos ay hindi gumawa ng kasalanan. Siya ay malinis dahil wala siyang kasalanan. Tayo, nagkakasala tayo dahil likas sa tao ay nagkakasala. Kaya ang sabi ng Diyos, kailangan magsikap na tayo'y magiging malinis. Anong ibig sabihin? Huwag na tayo magpapatuloy sa paggawa ng pagkakasala. Iyan ang ibig sabihin dito sa versikulo 3. 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang pagkakasala ay paglabag sa kautusan. Kaya tayo nga nakakilala kay Kristo, iwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Dahil si Kristo ay hindi nakakasala. Tayo rin nga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na tayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ayan ang ibig sabihin na nagsisikap nga maging malinis. Tigilan natin ang paggawa ng kasalanan. Yan ang ibig sabihin. Huwag tayo magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan para tayo ay malinis sa paningin ng Diyos. Ayan. 5. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Walang kasalanan si Kristo. Binawi niya ang ating mga kasalanan. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Pag tayo ay pumilala kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pinawi niya ang ating kasalanan. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Dahil si Kristo ay hindi nagkakasala. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya tayo nga nananalig at tumanggap kay Kristo, umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Ayan. Iwasan natin sa paggawa ng kasalanan para malinis tayo sa paningin ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin dito, mga kapatid, kaibigan.
tumigil tayo sa paggawa ng kasalanan. Dahil si Kristo ay hindi nagkakasala. Pero pag tayo ay nagsasabing nakikilala natin si Kristo, tinanggap natin si Kristo, pero ang ating ginagawa ay lihis, gumawa pa rin tayo ng kasalanan, ay parang hindi totoo na ikaw ay nakakilala kay Kristo. Dahil ang nakakilala ay tumigil sa paggawa ng pagkakasala. Ayan. Tigilan natin ang paggawa ng kasalanan. Dahil si Kristo ay hindi nagkasala. Yan. 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Pag nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala sa Kanya. Sino tong Kanya? Si Kristo. Basta nagpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, hindi ka nakakilala kay Kristo. Pag ikaw ay nakakilala kay Kristo, pag sabi mo tinanggap mo si Kristo, umiwas ka sa paggawa ng kasalanan. Tumigil ka sa paggawa ng kasalanan. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. Iwasan natin, kapatid, kaibigan, ang paggawa ng kasalanan. Last verse, 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Mga anak, huwag kayong palilinlang kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Pag tayo ay gumawa ng matuwid, tulad tayo ni Kristo, nga? Si Kristo ay matuwid. Ayan. Pero pag nagpapatuloy sa paggawa ng masama, ay hindi katulad ni Kristo. Dahil iba ang ginagawa mo, kasalanan. Sino ba ang gumawa ng kasalanan? Di ba alam na natin kung sino ang gumawa ng kasalanan. Alam na natin kung sino ang manlilinlang. Si Satanas. Siya talaga ang gumawa ng kasalanan. Nilinlang niya ang tao para ang tao ay nagkakasala. Kaya tayo na nakakilala kay Kristo, tumanggap kay Kristo, dapat tayo ay tulad ni Kristo. Gumawa tayo ng matuwid. Kay si Kristo ay matuwid. Ganon ang ibig sabihin dito sa versikulo 7. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay gumawa ng kasalanan. Gusto ng Diyos ng ating gagawin ay mabuti. Yan ang gusto ng Diyos. Huwag na tayo gumawa ng kasalanan. Kasi hindi nalulugod ang Diyos sa mga tao na laging gumagawa ng kasalanan. Tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid, kaibigan, nga tumigil sa pagkakasala, umiwas sa paggawa ng kasalanan, dahil tayo ay mga anak ng Diyos.
Basta tayo ay anak ng Diyos, tigilan natin ang paggawa ng kasalanan. Basta tayo ay nakakilala kay Kristo, basta tayo ay tumanggap kay Kristo, dapat tayo ay umiwas sa paggawa ng kasalanan. Ayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan. Roma 6 versikulo 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan, kapatid, kaibigan. Yan ang ibig sabihin niya. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ngayong umagang ito, narinig nyo ito mensahe nito, paniwalaan nyo ito. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang kaligtasan ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong umagang ito, ikaw, kapatid, kaibigan, pag ikaw ay naniniwala, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay isinulat na sa aklat ng buhay. Amen. Ayun ang babalikan ng Diyos. Lahat ng kumilala at tumanggap kay Kristo, siya ay nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napakahalaga ang buhay na walang hanggan. Ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Babalikan tayo ng Diyos. Nangako ang Diyos na siya ay babalik para isama niya tayo doon sa kanyang kinaroroonan. Ipinaghanda niya tayo ng matitirahan. Lahat ng mga totoong tumanggap kay Kristo, ipinaghanda niya ng matitirahan doon sa kanyang kaharian. Yan, kapatid, kaibigan. Ayan ang katiyakan. Pangako ng Diyos na tayo ay isasama niya doon sa kanyang kinaroroonan. Wala na tayong problema, kapatid, kaibigan, pag tayo ay makasama kay Kristo. Bakit nasabi ko ito na wala na tayong problema? Dahil hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Hindi na tayo magkakasakit kahit kailan. Dahil pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, kasama ka ni Kristo nga namatay sa krus sa Kalbaryo. Kasama din tayo ni Kristo nga muling nabuhay. Basta tinanggap mo si Kristo, kasama ka ni Kristo nga namatay, kasama ka rin nga nabuhay. Ayan. Tayo, mga tumanggap kay Kristo, mga patay na tayo kasama ni Kristo. Pero buhay tayo ngayon, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Hindi na tayo, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Tayo mga totoong mga tumanggap kay Kristo. Siya na ang nagmamay-ari sa bawat isa sa atin. Kaya tinatakan tayo ng Diyos ng banal na espiritu. Efeso 1:13. Lahat ng mga tumanggap kay Kristo ay may tatak na banal na espiritu. Kaya nga, kilala tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, kilala ko yung akin. Bakit? May tatak na banal na espiritu. Basta ikaw ay tumanggap kay Kristo, may tatak ka. At ikaw ay naging anak ng Juan 1:3. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay pinagkalooban ng karapatang naging anak ng Diyos. Ayan. Anak na tayo ng Diyos. Basta tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas.
ang katiyakan sa kaligtasan na kay Kristo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kapatid, kaibigan, kung hindi ka nakakatiyak sa iyong kaligtasan, ngayong umagang ito, tiyakin mo ang iyong kaligtasan. Paano ba pagtiyak sa kaligtasan? Ganito, lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Pagkatapos natin nahingian ng tawad ang ating mga kasalanan, huwag na natin balikan. Huwag na natin gagawin ang paggawa ng kasalanan. Pagkatapos natin nahingian ng tawad, buksan natin ang ating puso. Papasukin si Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos magpabautismo, sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Para hindi tayo magka-problema sa oras ng paghuhukom. Anong sinabi ng Diyos? Sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yan ang sinasabi. Ayaw lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan ang sinasabi sa versikulo 21. Versikulo 22. Marami ang nangatuwiran. Ipinakita nila sa Diyos ang kanilang mga ginawa. Anong sinabi sa versikulo 22? Nangaral po kami, nagpalayas kami ng mga demonyo, gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. Yan ang sinasabi sa versikulo 22. Anong sinabi sa versikulo 23? Anong sinabi ng Diyos? Kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit hindi kilala? Mga ngaral, palayas ng demonyo, gumawa ng mga himala sa pangalan ng ating Panginoon. Bakit hindi kilala? Dahil sa pagbura sa utos ng Diyos. Dahil sa pagbura sa Sabat. Kaya nga, ang utos ng Diyos, huwag mo burahin. Huwag mo lapastanganin. Huwag mo itakwil. Pati ang Sabat, huwag mo lapastanganin. Huwag mo burahin. Dahil ang Sabat ay binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Dahil ang Sabat ay sagradong araw yan. Yan ang palatandaan ng Diyos nga ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Yan ang sabi ng Diyos. Kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ang Sabat ay palatandaan ng Diyos sa kanyang mga hinirang, kanyang mga pinili, kanyang mga anak. Palatandaan ng Diyos yan. Kaya huwag mong burahin yan. Kaya magka-problema ka sa oras ng paghuhukom. Sabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron. Isaiah Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 24. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo rin ang panambahan nga Sabat. Pag nagbanggit ang Panginoon, araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero pag King James ang Biblia mo, mababasa mo ang Sabat. Mababasa mo, Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos.
mukhaan, harapan. Makikita natin ang Diyos. Dahil bagong langit, bagong lupa. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na ito. Ito, katawan ko nabubulok, palitan ito ng katawang hindi nabubulok. Katawang panlangit ang ipapalit nito nga hindi na talaga mamamatay kahit kailan. Hindi na nagkakasakit. Ayan, kaya nga makikita natin ang Diyos. Sinasabi ng Diyos, may sambaron, Sabat. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Basahin mo, Biblia. Isayas, Kapitulo 66. Umpisahan mo sa versikulo 22 hanggang 24. Anong sinasabi sa versikulo 24? Sa kanilang paglabas, makikita nila ang mga bangkay na naghihimagsik laban sa Diyos. Uod, kakain, hindi mamamatay. Apoy, susunog, hindi rin mamamatay. Ayan. Yan, kapatid, kaibigan, ito katotohanan. Walang halo nga kasinungalingan. Wala ditong itinatago at inililihim. Lahat ay hayag at lantad. Ipinahayag ito buong mundo. Ipinakilala ang tagapagligtas na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas. Bakit ang utos ay ipasunod ng Diyos, ipatupad ng Diyos? Dahil mahal natin ang Diyos. Juan, Kapitulo 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Hindi niya sinabi, binura ko na ang aking utos. Huwag na kayo sumunod. Dahil binura ko na ang aking utos. Hindi niya sinabi. Sabi ng Diyos, sundin ninyo. Kung mahal ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Anong sinabi sa versikulo 4? Ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ano pang sinabi? Sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17. Hindi ako naparito upang paulang bisa ang kautusan. Naparito ako upang tukdin at ganapin ang kanyang mga utos. Yan mga kapatid, kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos kompleto. Tinuturuan tayo sa panambahan doon sa bagong langit, bagong lupa. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Basahin mo lang ang Biblia at paniwalaan mo. Ito, wala itong itinatago. Wala itong inililihim. Lahat ay hayag at lantad. Pag narinig mo ito, paniwalaan mo ito, magkita tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magkita. Di man tayo nagkita sa mukhaan harapan, di tayo nagkita kung saan tayo naroroon. Pero narinig nyo itong salita ng Diyos, itong mensahe ng Diyos, basta kayo ay naniniwala nito, magkita tayo doon. Sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo magkita. Darating ang panahon. Ang sabi ng Panginoon, pagsamahin niya ang tagalangit at tagalupa. Tayo, tagalupa. Pero, nangako ang Diyos na pagsamahin niya tayo doon sa kanyang kaharian. Doon tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating Panginoon, sa pagsamba ng ating Panginoon. Kita natin doon. Ang samba ay Sabat. Tinuturuan dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos para malaman natin ang buong katotohanan. Sabat ang samba, hindi linggo. Bakit? Sinabi ng Diyos, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Anong araw yung patrabahuin tayo ng Diyos? Ay yung tinatawag na 6 na araw. Anong araw yun? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes magtrabaho tayo. Yan ang inutos ng Diyos. Pero ang ika-7 araw ay Sabat. Huwag kang magtrabaho. Sabi ng Diyos, huwag kang magtrabaho kay banal na araw yan. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kailan ng kaligtasan? Ngayon, buhay pa tayo.
Paniwalaan natin yan. Kompleto ang itinuro ng Diyos. Ano pang sabi ng Diyos? Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ano yung mga Diyos-Diyosan? Mga ribolto, mga imahen, mga larawan. Pinapalayo tayo ng Diyos. Dahil alang ka na sa kapahamakan. Saan man yan mabasa? Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8. Lahat ng mga tigsimbag mga Diyos-Diyosan ay itinapon sa naglalagablam na apoy at asupre. Iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Mga kapatid, kaibigan, kompleto ang itinuro ng Diyos para tayo ay hindi mapahamak. Tinuturuan tayo ng Diyos. Ngayon pa lang, paniwalaan natin ito. Huwag kayo magalit dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan at buhay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at mangyayari ito. Darating ang wakas. Mga kaibigan, kapatid, kaibigan, darating ang wakas. Pag dumating ang wakas, biglang magdidilim ang araw. Buwan hindi na magliliwanag. Bituin malalaglag. Yan. Wakas na yan, kapatid, kaibigan. Ayan na ang babaguhin ang langit at lupa. Pati tayo babaguhin ng Diyos. Ayan. Pag matapos na maipangaral itong kanyang salita sa buong mundo, darating na ang wakas. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Tanggapin natin ang ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos, mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, ingatan mo po kami sa araw na ito. Iligtas mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga disgrasya. Panginoon, isinusuko ko po sa iyong makamay ang aming mga sarili. Hawakan mo po, Panginoon, ang aming mga espiritu hanggang sa iyong pagbabalik na kami madatnan mo, na kami laging nananalig sa iyo, laging nagpuri sa iyo, laging nagpasalamat sa iyo, at laging nagsamba sa iyo. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa espiritu at sa katotohanan. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, namin pinagtagapagligtas. Amen.